Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Dos Baños. Mayan, bakit daw papalitan Senator Amy bilang chairperson ng komite? Yes, Shiggy, kinumpirma na ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson napapalitan bilang chairman. Patay ka. Buti, majority ngayon, hindi yung Duterte Black, no? At saka patuloy yung pagbawas ng bilang nila. Sana, no? Magdaus-dos na. Sana tuluyan na, no? Yung mga investigasyon. Spicy yung mga balita kay yung girian ni ni Senator Trillanes tsaka ni John Vic Remulla, 'di ba? So ayan. Eto, Senator Amy papalitan bilang Senate Foreign Relations Committee Chair. O yan, kung papalit si Congressman, si Senator Erwin, yan. Pwede na ulit tayo magbendalo. Ay! Sorry, mali. Kalimutan na natin. Erase. Direct. Erase mo dun, Bendalo. Erase, Wag yun. Wag tayo magbebendalo. Sabi, I will learn to send dollars. I want to know kung safe. Ang daming scam kasi. Wag na. Papadala ka pa na. Ma'am Catherine, wag, mas maigi pa. Wag na. Message mo na lang ako sa FB. Hindi naman. Wag, okay lang. Yung mag-like ka, no? Tapos tumbling ka lang ng isa dyan. Happy na kami dyan. Ha? Di ba, Ma'am Chaicher? Anyways, sige, tuloy. Tuloy ang kaso. Naman ng Senate Committee on Foreign Relations, si Senator Amy Marcos. Ang dahilan ay dahil katulad daw ng Blue Ribbon Committee ay considered major committee itong foreign relations at reserved yan dapat, Chigi, para sa mga miyembro ng mayorya. At kung matatandaan naman natin, hindi miyembro ng mayorya si Senator Amy, kundi minority bloc siya. So ang papalit sa kanya ay si Senator Erwin Tulfo, pero papalitan din yung mawawalang komite kay Senator Amy Marcos ng Senate Committee on Constitutional Amendment. So ano ba yung committee na yan? Yun yung hawak ni Robin dati, maliit ethics. Issue kaugnay sa charter change at sa ngayon ang may hawak niyan ni Senator Kiko Pangilinan. So, naabisuhan na rin daw ni Senator Amy kaugnay sa pagpapalit ng leadership sa committee na yan at inaasahan, Jiggy, na next week sa plenaryo ay mamanifest agad yan. Matatandaan din natin for context, Jiggy, bagamat hindi ito yung sinabing dahilan pero nung nakaraang linggo, nagpasa ng resolusyon ang napirmado ng may 15 senador na kinukundina yung pagbabatikos ng ilang opisyal ng Chinese embassy sa ilang government officials. At hindi po kasi alam nyo, no, una sa lahat si Amy din naman. Sa tingin ko, ginawa na lang dahilan yon, no, na yung sa Foreign Relations Committee, no, na reserve yan for majority kaya lang ang problema kasi si Amy, no, Chinese. Apelyido pala niya Pong Lai Chuang. No, si Amy Pong Lai Chuang. Sige, pasok. Senator Amy Marcos. At bago siya inalis, sa komite ay naghain din sila ng resolusyon. Ano ang nilalaman nito? Nananawagan si Senator Amy Marcos, Chigi, na magtimpi yung ilan sa ating mga government officials doon sa pakikipagsagutan sa ilang mga opisyal ng Chinese Embassy at Foreign Ministry. Kaya inihain niya yung resolusyon na yan para igiit yung sinasabi niya na disiplina at professionalism. Bagamat ang paglilinaw dyan ni Senator Amy Marcos, hindi naman niya gustong busalan yung bibig ng mga government officials na gustong manindigan para sa ating soberanya, gustong magsalita about sa West Philippine Sea. Parang ganun na nga rin daw yung bill na ipinasa mo Huwag ka nang masyadong dyan. Kaya ka nga bali-balita ko, kaya ka pinilitan dahil dyan sa gusto mong isulong na yan kahapon pa Buisit ka rin kasi. Pero yung mga statements daw kasi na mga ganyan, matatapang na statements, nakaka-apekto sa ating bilateral relations sa ibang bansa. Baka mas mainam din daw na hayaan na lamang yung Department of Foreign Affairs na siyang mag-lead na lang dyan sa mga issue na yan, wag nang dagdagan ng mga... Hindi, pero yan din ako, di ba, kahapon I really did share my my sentiments pagdating dyan sa I think, okay na, siguro nakabanat naman na tayo. And then, nakipagpalitan na rin naman tayo ng dialogo, ng salita, or hindi dialogo, kundi mga
World war nga, 'di ba, kung tawagin nila. So nakipagpalitan na tayo. I do believe okay na 'yon. Siguro i-ano na ulit natin. Ibalik na natin, no, kung saan yung tamang channel na kung saan dapat yun yung makipagdiskusyon, makipagdialogo, makipag-usap. Sa mas maikling salita. Yun yung Department of Foreign Affairs. insulto at mga pahayag na kawalan ng respeto, Jiggy. At may anong update dun sa panawagang ideklarang persona non grata yung ilang mga opisyal ng Chinese Embassy? Ang sinasabi ng DFA, sana gawing last resort, yung pagdeklara ng persona non grata sa kahit... Ako din, okay din sa akin yan. Hindi medyo maraming mabubuisit sa akin, pero I believe, no, na the children are our future. Teach them well and they will and let them lead the way. Ha? So, ako naman naniniwala talaga ako, no, na I think hindi naman na tayo dapat mag-resort dun sa ganun. Una, baka lumabas tayong iyakin yan, no? And yung embahada nila, no, kahit sabihin pa natin, bisita lang natin sila, teritoryo nila yon, yung embassy. Ganun din yung embahada natin sa China. Teritoryo natin yon. Yung embassy natin dito sa UAE, teritoryo natin yon. 'Di ba? Hindi yun saklaw ng batas ng ng UAE. Batas ng Pilipinas yung umano doon. Gumagana doon. Minsan nga kahit gera, nirerespeto yung mga embahada eh. 'Di ba? Nung diplomatic personnel, kabilang na dyan yung ambassador ng Chinese Embassy, dapat daw maging maingat sa pagdedesisyon nito. At mismo galing din kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, sinasabi niya mukhang malabo naman na magdeklara ng persona non grata sa kahit sinong taga-Chinese Embassy sa... Kasi si PBBM lang din naman, no? Yung may ano yata, and I think it was clarified by Senator Ping Lacson pagdating dyan sa dideklara ng persona non grata sa mga diplomats. Ayun, yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Solve ka na? Boss Jimmy Manigads, okay na? Magandang gabi po. Jiggy Manikad po. Pagdating sa Magandang gabi bayan, News 5. At syempre, back to you, Sir Jimmy Manikad. Pasok! Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ayun, maraming salamat Sir Jimmy Manikad. Back to home base.